Dito sila gigil kapag pinupuri or napupuri si VP Sara Duterte dahil hindi nila kaya pantayan yung hindi kaya pantayan ng mga sinusuportahan nilang mga politiko ang nagagawa ng presidente. Okay? So ngayon, mga kababayan, presidente ba? Sinabi ko. Yung mga idolo nilang mga politiko, hindi mapapantayan, kaya ginagawa nila, atakihin ang mga Duterte para masira ang pangalan, kahit pa paano, bumaba-baba ang kasikatan dahil hindi nila maarok ang taas ng tagumpay. Di ba? Yung kasikatan ng mga Duterte, hirap na hirap sila abutin. Hirap na hirap sila abutin. Kaya, pag hindi nila inabot, pabagsakin mo na lang para makita-kita tayo sa baba. Parang ganun ang gusto nilang mangyari. Pero hindi mo mapipigilan, di ba? Nasa gawain kasi yan. Di ba? So, ayan po, kinumpirma ng COA maayos na paghawak ng OVP sa 2024 sa ilalim ni VP Sara Duterte. Yan po, no? Magandang araw, mga ka-reaction by. Ito po, no? Napakaganda po pag-usapan ngayon at panunorin. At po, sabay-sabay nating i-comment sa comment section, no? At yan, ito po si Master Judea, no? Master Judea po ay ito kasama ng mga banateros. At ito ibabanatan niya ngayon yung mga elitista, kakamping at mga talyanista. Yan. At ito naman po sa taas, ayan, si Corina Sanchez. Ayan, Corina Sanchez Alam niyo naman po, sabi niya, may bagong project daw ang administrasyon. Ito, abangan po natin, At kung totoo ba to ang project na to, ito'y napakagandang project, So ito na ho, diretso na ho tayo kay Sir Judea ng Banateros. At bago po lahat dyan, huwag niyo pong kalimutan pindutin ang like, subscribe at i-on niyo po ang notification bell para ho lagi tayong update sa mga ating mga bagong mga uploads at mga balita sa ating bayan. Diretso na ho tayo kay Master. At dito natin makikita, mga kababayan, na itong mga feeling matalino na mga kakamping, mga dilawan, nagtatali-talinuhan lang naman pala sila. Pero ang totoo, wala pong laman talaga yung utak nila. Abogado pa yung isang post ng post paninira ay VP Sara na baklabukin. Abogado pa yun, Pero tatangat-tanga ang puta. Abogado, pero sobrang bitter niya kasi ikaw ba naman ang ganda-ganda ni VP Sara. Ang mga bakla galit na galit sa magaganda. Hindi lahat, yung mga bitter na bakla lang. Galit na galit sa mga magaganda. Yung katulad ng kapangalan pa ng Jesus may kapangalan pa, kapangalan mo pa, putya ka na ka. Kapangalan mo pa si Jesus. Nagtataka nga ako kung bakit, kung sino pa dyan sa kabilang parlor, kahit saan dyan, kung sino pa yung masasagwa ang itsura, yung pa ang maingay at yung pa ang salita ng salita, kaya na pinagkakalat nyo pa yung mga pagbumuhaan nila sa social media. Diba? At bakit daw mahal ng purifier? Yung purifier, mga kababayan, 178,000 daw. Butangin na. Wala ba kayong purifier sa bahay nyo? Baka ang purifier nyo galing sa Shopee lang yan. Yung pagka sinaksak mo, inon mo, ang lumalabas usok kaysa sa purified air. Yan nga, nasa screen purifier 198,603. Tapos gulat na gulat kayo sa 179,000. Alam mo, dito mo talaga makikita na mababa talaga yung mga standard nito. Mababa yung standard nila sa pagpili ng pinuno, sa pagpili ng mga gamit. Kaya tingnan mo yung mga itsura. Yung tipong pag sa tingin nila, okay na yan, okay na, ang mahal ng iba, okay na yan. Sabagay, nakikita mo na sa itsura Lalo yung mga baklabukin, abogada ka pa. Mga pastor lang ito mga ito, pero mabababa talaga yung standard nila Kung bibili ka na rin lang ng gagamitin mo, pakikinabangan mo, dapat yung maaasahan, yung tatagal, yung quality na. Ang importante, hindi mo binulsa yung pera, pinambili. Di ba? Yung mga mentality kasi nito, mga tao katulad ng mga dilawan, mga kampwet, mga loyalista nga, pare-pareha sila mga elitista daw sila Okay lang sa kanila, yung salitang okay na.
Oh, kaya tingnan mo, kapag namumuno mga elitista, maya-maya nagpapagawa ka ng kalsada. Kasi nga mabababa talaga yung standard nila. Oo. As much as possible, itatago nila yung pera. Oo, kasi papayaman nga eh. Oo. Kaya yung mga bibili nila, yung papakinabangan ng opisina, yung mga substandard, yung mga putyo-putyo. Di ba? O, tingnan mo, yung mga elitista, yung mga namuno sa Pilipinas, puta mayat-maya, sila ang train. Mayat-maya, magbubungkal ng kalsada kasi substandard. Pero tingnan mo yung pinagawa ng mga Duterte sa Davao. Lack quality. Ha? Magbibilang ka ng taon, ilang taon bago masira ang mga infrastruktura. Dahil hindi sila nagnanakaw, hindi sila nagtatago ng pera. Yung pondo na pupunta sa tama. Kaya, maganda ang gawa. Wala nga itong mga kampwet na to no? Pinapakalat pa na overpriced daw yung mga binibili ng Office of the Vice President. Ayan, screenshot nyo na lang. Marunong naman siguro kayo magbasa. Di ba? Hindi ko na ipapaliwanag pa yan dahil yung mga Duterte supporters, alam na nila yan. Mag-effort kayo. I-screenshot ninyo, kayong mga kakampwet. Medyo lamang tae. Pasitabi po sa mga kumakain. Screenshot nyo na lang yan. Kung hindi nyo maintindihan dahil English yan, dahil kayo nagtatali-talinuhan lang naman, i-Google Translate nyo na lang. Okay? Boom. Dito tayo, sa isa. Ito yan, dito sila gigil eh. Dito sila gigil kapag pinupuri or napupuri si VP Sara Duterte dahil hindi nila kaya pantayan yung hindi kaya pantayan ng mga sinusuportahan nilang mga politiko ang nagagawa ng presidente. Okay? So ngayon, mga kababayan, presidente ba? Ang sinabi ko. Yung mga idolo nilang mga politiko, hindi mapapantayan ang mga ginagawa ng Duterte, kaya ginagawa nila, atakihin ang mga Duterte para masira ang pangalan, kahit pa paano, bumaba-baba ang kasikatan dahil hindi nila ma-arok ang taas ng tagumpay. Di ba? Yung kasikatan ng mga Duterte, hirap na hirap sila abutin. Hirap na hirap sila abutin. Kaya, pag hindi nila inabot, pabagsakin mo na lang para makita-kita tayo sa baba. Parang ganun ang gusto nilang mangyari. Pero hindi mo mapipigilan, di ba? Nasa gawain kasi yan. Di ba? So, ayan po, kinumpirma ng COA maayos na paghawak ng OVP sa 2024 sa ilalim ni VP Sara Duterte. Magwawala na naman yung mga yan yung mga pinklawan, dilawan, loyalista nga magwawala na. Magpuputo ko na naman mga ugat yan Ayan Puta na, may purifier pa nga pala na halos 1 milyon ang halaga Ayan purifier yan flagship machine, Yudo air purifier, meeting room, tea house, villa. Ganyan po ang binibili, hindi yung sa Shopee pag sa opisina mo gagamitin. Huwag patanga-tanga. Yung CCTV, hindi yun basta-basta camera. Surveillance camera yun. Meron ba kayo nun? Hindi nyo alam yun, kaya ganyan lang kayo maka-reaction Di ba? Di ba? Dahil na magwawala na naman talaga sila dito Pinuri na naman ang pinuri si VP Sara Duterte. Alam mo yung ibang media nga dyan, sinisira yung mukha ni VP Sara Duterte. Pag nagpo-post sila, doon sa mga YouTube account nila, sa mga platform nila, pinapapangit nila si VP Sara. Pero kahit pinapapangit nila, nananatiling maganda. Kaya nga galit na galit sila di ba? At eto medyo painitin pa natin lalo ang ulo nila. Ayaw nila nakakarinig ng ganito Lalo na yung mga kakilala ko dyan, yung mga katrabaho ko dati, galit na galit kay VP Sara Duterte. Mga baklang bukid kasi. Hoy, mga baklang bukid. Hoy, shout out sa inyo relax lang kayo dyan. Wala tayong magagawa. Hindi umuubra yung mga tirada nyo kay VP Sara Duterte. Number 1 na nga naman nga mamaya papakita ko sa iyo kung saan number 1 Diba? Alam niyo kung bakit di umuubra yung mga birada nila, mga tirada nila kay VP Sara Duterte? Kasi talo ng may resibo ang may ingay na ubog. Ay, ito pakinggan nyo. Magpupuyos na naman ang mga dibdib nito Ayan pakinggan nyo. Natanggap naman ang pinakamataas na audit rating ang Office of the Vice President o yung OVP mula sa Commission on Audit o COA. Sa 2024 Annual Audit Report ng COA, lumalabas na malinis ang record ng OVP noong nakaraang taon. Ito na ang tatlong magkakasunod na taon na nakakuha ng mataas na audit rating ang nasabing tanggapan. Sa harap yan ang mga akusasyon kay VP Sara Duterte. Grabe, ang sakit nun. Yung tatlong magkakasunod na taon, 3 consecutive years, maayos, ang audit report ng COA para sa Office of the
Vice President. Sakit doon. Dahil hindi sa umanay questionable na mga paggasta sa confidential fund ng kanyang opisina. Oh, di ba? Questionable pa yan, ha? Partida. Questionable pa yung mga paggasta. Eh, nagko-question lang naman yan yung mga mga kaliwa. Yung mga dilawan. Yung mga supporter ni Marcos Jr. na hanggang ngayon, patanga-tanga pa rin. Yun lang naman nagko-question dyan, eh. Yung COA, hindi naman nagko-question dyan, eh. Malinis nga, eh. Di ba? Unmodified opinion nga, eh. Sabi ng COA, di ba? Masakit, no? Sa kabila ng paninira nila, magpapalabas nila kaliwat ka ng fake news, nananatili malinis ang record ni BP Sara Duterte. Di ba? Nagmumukha na lang silang tanga sa mga pinagagawa nila, eh. Ang hirap papangitin ni BP Sara. Oo, ang hirap. Pinapapangit yung imahe niya, pinapapangit nila yung mukha ni BP Sara Duterte, pero wala, di umuobra. Di ba? Di umuobra, eh, no? Just in case you will ask about the 2025 COA report of Office of the Vice President. Ayan sa screen. Mga loyalista ka. Kakampwet. Dilawan tae. Screenshot nyo lang. Basahin nyo kung ano nakalagay dyan sa COA report. Wala, eh. Ang tindi, no? 3 consecutive years. Malinis. Maayos ang audit ng Office of the Vice President. Palakpakan natin. Diba? Kaya ang mahal daw ng binili, no? Mahal ang binili ng Office of the Vice President. Ang mahal. Pero ang problema nila ngayon, approve ng COA. May paliwanag kasi doon. Kaya kung bakit mahal, di ba? Nagpatong-patong na po yun. May kasama pa doon ng mga donated computer sets. Basta marami. Oo. Actually, hindi ko na kailangan ipaliwanag yan sa mga kampi natin, sa mga DDS. I-screenshot na lang nila yung kanina. Yung mga piklawan, mga dilawang tae, mga dilayas tanga. Screenshot na lang nila. Nandyan eh. Diba? Mahal naman. Ang mahal daw. Overpriced daw. Kahit mahal pa yan, ang importante, kahit mahal, hindi kinurakot na pakinabangan ng empleyado at ng opisina yung pondo. Kasi hindi lang gamit eh. Kahit mahal. Diba? Hindi yung mamimigay ka ng ayuda, magpa-party-party ka, magpapa-catering ka araw-araw, di ba? Mamibigay ng ayuda na mas marami pa yung napupunta sa bulsa, pa-travel-travel ka, manonood ka ng F1 at kung ano-anong kapagagastusan na pinagagagawa, di ba? Yun ang problema natin. Ang problema yung ipa-plug ka ng COA. Dahil yung pondo mo, nag-uumapaw na pero wala kang nagawa sa bansa. Yun ang problema. Katulad nito, ayan o. Tsang ina nakangiti pa. Yan ang nakakaya. Diba? Yung mapaplug ka ng COA dahil sa kakalakwatsa mo. Mga kampwet. Bakit hindi napansin ito? Yung 14 million, yung 14 million, nasayang na kakalakwatsa na itong mag-asawa na to. Pansin nyo naman yan. Pero hindi nila gagawin yun kasi mas masarap siraan si BP Sara Duterte. Diba? Kasi pag nasiraan sila BP Sara Duterte, napabagsak nila ang mga Duterte, yun lang paraan eh. Yun lang paraan para may panalo nila yung mga kandidato nila na panis na. Di ba? Si Marcos ano naman yan eh. Weak nga yan eh. Di ba? Ang saklap nito eh, no? Na-plug ka sa kakalakwatsa. Yung pamasahe mo pala, inutang mo pa. Di ba? Lakwatsa ka ng lakwatsa, wala ka na pala. Tapos mapaplug ka pa. Yun ang nakakaya. Pero OBP malinis, no? OBP malinis. Ginagawa na ng issue. At dito, dahil dito lalo mag-iinit ang mga ulo nito, eh. Ito. Uy, pusyang gala yan, ladies and gentlemen. Oops. Sandali lang ho, no? Putulin ho natin muna yung kay Master Judea ng Banateros. Nakita ko po yung kay ang tawag dito si BBM na yun po na 14 million yung mga paglakwat-lakwatsan niya lang wala daw nangyari ayon sa COA. Naku po, nakakahiya naman yan. Eto kaya yung project nila, gay project po eh. Ito po yung sinasabi ni Corina, no? Ito, ipasok ho natin kung anong masasabi natin. Napakagandang project ho nito. Ito po ang nanghunguna at ang project ni na matutupad
na matutupad po, no? Unang project po ni BBM na matutupad. Ayan, tignan natin. At bago po natin i-play pala yan, mga correction by, ayan, pakiclick naman ho yung like, subscribe, at yun nyo po ang notification bell, ha? Ayan, mga ka-reaction. So anyway, ito na ho, diretso na ho tayo kay Miss Corina at saka si Picky Web, no? May bago silang balita tungkol sa project. Napakaganda po yan, mga ka-BBM, ha? Yung mga BBM ano yan, mga trolls. Ito na yung project nyo, ha? Ang ganda-ganda. Anong bagong project? Ang gobyerno. Maganda yon. Na naman. Yung kanina ini-report natin kanina, no? Yung with the President, Oplan. Kontrabaha. Kontrabaha. Maglilinis sila ng mga Hoy! Oplan, kontrabaha. estero, drainage, waterways, tatanggalin yung mga basura. At ang sabi, 60% ng problema mawawala. Pagkatapos nilang matapos ang project na yan. Pero parang walang timeline. Ano kaya yung timeline? Wow naman! Kaling mag-isip talaga ni... sino kaya nakaisip niyan? Kaling niya, no? Project po yan na mga napakaganda. National project po yan. Hindi po local government project. Ayan. O, tingnan ho natin, ha? Sa lalong madaling panahon. Pero narinig ko na yan eh. Grade school pa ako. Narinig ko na maglinis tayo ng Huwag ka ilog. magreklamo. Mas matanda kami sa'yo. Mas matagal na namin naririnig yan. Ay nako, paulit. Ano yan? Ano ba yan? Paglilinis na estero? Grabe. Pati yung estero, nilinisin na ngayon. Yun yung bagong project ng mismong national government. Oo, ulitin nga natin. Ayan eh. Grade school pa ako. 60% ng problema mawawala. Pagkatapos nilang matapos ang project na yan. Pero parang walang timeline. Ano kaya yung timeline? Sa lalong madaling panahon. Pero narinig ko na yan eh. Grade school pa ako. Narinig ko na maglinis tayo ng Huwag ka ilog. magreklamo. Mas matanda kami sa'yo. Mas matagal na namin naririnig yan. Ay nako, paulit-ulit na lang. Sana. Ang Megadite 2028. Naku. Ganda naman ang project yan. Sino kaya nakaisip niyan? I hope hindi po si Vince Dizon nakaisip niyan, ha? Naku, pang ano yan, ha? National government, ha? Hindi pang local government, ha? Local government nga, mga pangkapitan, sila lang naglilinis ng mga kanal-kanal, estero, ha? Ito, national government na. Ayos. Maganda yan, maganda. Ba't ngayon ho nila kaya naisip yan, no? Nauna pa kasi yung flood control, yung mga ghost project na mga kinurakot. Naku. Eto na. So, narinig po natin din pala si Master Judea, no? Yan. Sabi niya, marami daw ang tao dyan, yung mga naiinggit, no? Sa mga kay Inday Sara, Baby Sara, dahil siya ay pa rin ang number 1, no? Sa ang tawag dyan sa survey. Hirap pabagsakin talaga ni kay Sara, no? Sino kaya makakapagpabagsak sa kanya? Hindi lang siguro ang mga panateros. Panateros! Kailangan ng tulong ng mga tao dyan. Mga banateros, kailangan ng tulong nyo ng mga loyalista, kakamping, dilawan. Yan. Anyway, balik na ho tayo kay Master Judea. Pag napagbaliktad nyo ang mga banateros, mga talyanista, yan. Believe na ako sa inyo. Dapat kasi unahin nyo muna buwagin ang mga banateros bago ang mga unahin nyo buwagin banateros at mga DDS supporter. At nabuwag nyo yun. Sunod nyo na si BP Sara. Yan.
Mga idea lang yan ha, mga ano po, DDH ha. Oh, yan. So anyway, pag ano mo, ibalikan na natin si Master Judea ng Banateros. Ang paso po ni VP Sara Duterte ang mga posibleng makakalaban niya sa 2028 election. Pero parang sa tingin ko mga kababayan, hindi naman relevant na to eh. Wala na to eh. Kasi ang sabi ni Manong Chavit, di na daw aabot ng 2028 sa pwesto si Bongbong Marcos. So papalitan siya ni VP Sara Duterte kasi yun ang nakalagay sa sa batas eh. Di ba? Yung sa succession, Vice President ang papalit. Di ba? Yung sabi ni Manong Chavit, hindi na raw aabot eh. Pero ganun pa man, talagang wala makakagiba kay VP Sara. Oo. Kahit matuloy pa ang eleksyon na yan. Ha? So, yung nakikita nyo sa screen mga kababayan, yung pre-election, preference by area, Metro Manila, rest of Luzon, Visayas, Mindanao. Oh. Ang tanong po dito kasi, ayan, maliit, ayaw ko nababasa nyo, pero basahin ko. Ang tanong, kung ngayon gagawin ang eleksyon, sino ang iboboto nyo sa pagkapangulo? Excuse me. Siyempre, number 1, Sara Duterte. Aray ko, sakit na naman sa puso. Number 1 na naman, Duterte. Kaya, ang sakalab nito, no? Araw-araw sinisiraan si VP Sara Duterte, pero ganyan ang resulta. Tuloy-tuloy lang focus lang sa paninira, mga piklawan, kakampwet, dilawan tae, mga lealista focus lang. Focus lang sa paninira. Para tumaas pa ang ratings ni VP Sara. Number 1. Di ba? Ang tatanga kasi ng mga supporter na itong makalaban ni VP Sara, no? Alam niyo bakit? Ang sinisiraan nila, yung apelyido na may magandang nagawa sa bansang Pilipinas. Di ba? Duterte. Puti ang daming mga nagawa ni Pangulong Duterte na napapakinabangan natin ngayon. Hindi literally ni Pangulong Duterte, pero sa administrasyon niya. Ramdam ng tao yan eh. Nakikita ng tao kung anong ginawa ni Duterte sa droga, sa mga infrastruktura. Nakikita ng mga tao yan. At naramdaman na pakinabangan ng mga tao, tapos sisiraan nyo. Diba? Kung hindi ba naman kayo mga bobo, parang siniraan nyo na rin yung mga tao na nakikinabang doon sa mga proyektong nagawa ng nakarangin administrasyon. Yung mga basura na itinatapon ninyo eh. Binabalik sa inyo eh. Yan, Duterte Sara, 23%. Sa Metro Manila, sa rest of Luzon, 20%. Visayas, Sara Duterte, 43%. Mindanao, 58% po. Wala na talaga, layo. Robredo Lenny, sa Metro Manila, 15. Tulfo Rapi, 19. Tulfo Rapi, 12. Ay, wala na naniniwala kay kay Tulfo sa Metro Manila. Puta, bida-bida rin kasi, no? Robin Padilla, 4. Sino pa ba? Wala. Dito tayo sa medyo malinaw. Medyo malinaw na. Naguguluhan ako dyan, eh. Dito tayo. Yan. Ito po. Sara, 0.3% natin yan. Yung sumunod, second, Rapi Tulfo, 13.4%. Kahit pagsamahin mo pa si Lenny Robredo, tsaka si diba? Wala. Robert Padilla, Grace Po, Ontiveros. Si Ontiveros. Yan daw yung pambato nila. Si Ontiveros, pambato daw nila for president, 2.4%. Walang hiya. Si Martin Romualdez, 0.8%. 0.8%. Walang hiya talaga. Sinisip ko na naman tuloy ako labing dito eh. So yan mga kababayan, ang problema natin. Layo na nasusunod, kalahati. Pagsamahin mo pa si Robredo, taka yung pangatlo, pangalawa at pangatlo, hindi pa rin naaabot sa percentage ni VP Sara Duterte. Pero mukhang mas malinaw ito. Pag-asar lang eh. Uy, palakpakan natin. Di ba? Ayan. Ang saklap, no? Double time pa naman yung mga kakamping. Di ba? Mga dilawan tae, Bakabayan Black. Diba? Double time sila sa paninira kay VP Sara Duterte pero hindi umubra. Sayang yung effort nila. Galingan nyo pa. Para walang kaya talaga kayo. Para mapatupad si VP Sara. Ayan 33.3%. Ang layo. Ay, putya, ito malupit.
Oh. Baka nakalimutan na natin si Marcos, ha. Oh, bigyan ko, tingnan natin si Marcos naman tayo. Kasi puro na tayo dyan sa mga kapik, eh, oh. Oh, nakakalungkot, ha. Nalungkot dito yung mga nasa kabilang partner. Paano yan? Wala talaga yung magagawa, eh. Sa ayaw at sa gusto nyo, magiging presidente si VP Sara Duterte, eh. Oo. Si VP Sara talaga susunod na presidente. Paano yan? Kawawa na naman yung mga adik. Kawawa naman yung mga kurap. Mga abusado, mga tamad sa gobyerno, mga mandarambong, mga mandaraya. Pucha. Dieta na naman yung diet na naman yung mga kurap nito pag nanalo si VP Sara Duterte, si VP Sara Duterte ang presidente. Wala, diet ang mga kurap. Magtatabaan na naman yung mga adik. Patay kang bata ka. Oy, puro tayo VP Sara Duterte. Kumustahin naman natin yung presidente. Oo, si Marcos Jr., si Na Jr. Oh, ito, yung kanina. Nakita nyo na to, aray ko. Aray ko, nakita nyo na to kanina. Masamang balita ito, ah. Ano, basahin nga natin. Pasensya na, ha. Hindi po na naman ako ang lamig, eh. Sabi dito, sa balita, ano ba to, headlines ng Philstar.com. Sabi dito, only 1 in 5 Pinoy satisfied with Marcos Jr. Akala ko mahal na mahal to ng mga Pilipino, sabi ni ng mga supporter nito, tsaka ni Claire Castro. So, bakit ganito? Only 1 in 5 Pinoy satisfied with Marcos despite ordering an investigation into corruption, tainted flood control projects. President Bongbong Marcos Jr. continues to face an erosion of public support. A new survey shows his performance rating plunging to levels last seen during the Arroyo administration. Patay tayo dyan. Pwede muna tubig. Ito daw yung pinakamababa. At huling panahon na nakita ang ganito kababa na ratings ay nung sa panahon ni Arroyo. Hello, Garci. Wala na. Palubog na. Palubog na si Marcos Jr. Wala na naniniwala. Sino ba naman maniniwala dyan? Lahat ng sinabi dyan, walang natupad, eh. Ano pa ba? Ito, wait lang. Meron pa tayo itong balita, eh. Ay, paano to? Ay, pucha, bad news pa rin. Bad news pa rin. Mga realista nga, oh. Wala nga yung bad news pa rin. Sabi, basahin nga natin. Marcos drops to lowest rating yet. President Ferdinand Bongbong Marcos Jr.'s performance satisfaction rating has dropped 21%. Walang hiya kayo. 21%. His lowest since he took office in 2022. Pasensya na, ha? Lamig, eh. 21%. Saan tayo dadalhin ng 21% yan? Ilang yan? Oy! Doon sa mga supporter ni Marcos Jr. na hanggang ngayon bulag pa rin. May gising-gising. Malubog na yung bangka. Wala nga. Double time na nga si Auntie Claire sa pagtatanggol dito kay Marcos Jr. Pero di umuubra. Di kinagat ng bandang people. Di kinagat ng bandang people, ha? Yung mga padrama-drama nila. Diba? Kawawa sa inyo, eh. Ewan ko. Nababara na naman tuloy yung ilunggo dito. Wala na. Palubog na talaga. Wala na yan si Marcos. Di na makakabangon yan. Wala na. Kahit ano pang gawin yan, alam na ng tao kung ano nangyayari. Kahit ano pang sabihin nila, pagmamalinis, pagkatakipan, pagkakampihan, paglilis ng issue, wala na. Hindi na ubra. Gising na ang mga Pilipino, maliban sa mga supporter nito. At mga kakampwet, mga dilamang tae. Ang nakikita lang nila si VP Sara, eh. Parang yun lang nakikita nila si VP Sara. Ito hindi nila nakikita. Kung ano pinagagawa nila sa bansa, hindi nila nakikita. Bagay, pag nawala nga naman to, si VP Sara papalit. Kawawa sila. Yan nila binabanatan si Marcos. Si VP Sara muna ang patutumbayin nila. Eto, madali nila patumbayin to, eh. Basta 21 na lang to. Kaya kinakana nila si VP Sara. Pagkatapos si VP Sara, ba dyan, sila nasusunod. Pero, kung mapatumba nila si VP Sara, yun lang yun. Anyway, mga kakamping, mga dilamang tae. Yung kakampi nyo, sorry, kaya ko na tae. Pasintabi po sa mga kumakain, sorry. Yung kakampi nyo, kakampi, si Atty. Rowena Guanzon, may gusto sabihin sa inyo. Ayan, sabi, ano niya yan? Nakita tuloy yung pangalan ni Atty. Rowena. Pero kay Atty. Rowena Guanzon yan, sabi niya dito, front runner.
VP Sara Duterte. Oh. Frontrunner daw si VP Sara Duterte, oh. Oh. Buti pa si Atty. Guanzon, tanggap niya frontrunner si VP Sara Duterte. Oh. Oh. Kaya itong si Atty. Guanzon, hindi siya nai-stress eh. Hindi stress ang mukha niya, katulad nitong mga baklabukin na tira kay VP Sara Duterte. Hindi stress ang mukha niya. Yung mukha niya para ano eh, tawag dito, parang lagi nakakapahinga. Kasi si Atty. Rowena Guanzon, hindi bitter. Marunong siya lumagay, marunong siya tumingin. Hindi siya katulad ng mga loyalista nga, mga kampwet talaga, yung mga kampik na talaga matatanga-tanga, na kahit tama na yung ginagawa, mali pa rin sa kanila. kahit mali yung sila naman, kahit mali yung ginagawa, tama pa rin sa kanila. Diba? Ganun lang yun. Oo. Pero si Atty. Rowena Guanzon, tingnan mo, lagi siya blooming. Kasi hindi siya na-stress eh. Kasi alam niya na tama ang, nasa tamang ano siya eh. Tamang landas yung tinuturo niya eh. Pag tanggol mo yung mali, may stress ka talaga. Di ba? Oh, pag mali ang ipagtatanggol mo, may stress ka talaga dyan. Kahit kailan, yung mali, hindi mo pwede gawin tama. Isa pa sa nakaka-stress. Yung bantay ka ng bantay ng ikakasira ni Baby Sara Duterte. Yun ang nakaka-stress. Buta, hindi ka natutulog, nagigitay ka, nakagano ka lang sa ano mo. Nakagano ka lang sa cellphone mo, pag damag yan, Taki na, walang kasiraan kay Baby Sara, kay Sara Duterte, sige, research tayo. Mayat-maya yan. BP Sara Duterte latest news. Kaya sana may kasiraan kay BP Sara Duterte na wala tayong bayan dito. Wala tayong mapapala dito, Wait lang. Tapos sa computer naman, ganyan sila, pag damag yan, BP Sara Duterte latest news. Yan, enter. Wala. Maya naman ulit. Ganyan po yan. Nag-aabang sila lagi na kasiraan kay BP Sara Duterte. Hindi natutulog yung mga yan. Tingnan mo yung itsura. Lalo na yung baklang kanal, yung Jesus. Nabugado daw yun. Ay, baklang kanal tuloy. Baklang bukid. Puta, tingnan mo yung itsura. Kung sino pa yung mga ganyan lang itsura, yung pamaingingin sa social media, puta na. Kawawa Pilipinas talaga. Alam nyo na. Rowena Guanzon, ayan frontrunner. Buti mo si Tita Rowena, Atty. Rowena, marunong tumingin. Etong mga kakampi niya, yung kakampwet, dilawan, mga bulag, mga bibili. Okay? Ayan po, mga kababayan. Duterte Sara, number 1. Pero sabi nga ni Manong Chavit,